Natalo ang Barangay Ginebra dito sa Blackwater Bossing kagabi. At parang nauubos na ang pasensya nitong si Coach Tim Cone dito sa nangyayari sa kanilang lineup. At mukhang magkakaroon ng pagbabago. Dahil nakita natin for the third straight game na to, 4 points pa lamang ang na-score nitong si Isaac Go. Nag-struggle din itong si Stephen Holt, 5 points lamang. Si Scotty Thompson, 4 points. At si Justin Brownlee ang bumuhat dito sa team, pati na si Japet Aguilar as usual. Pero hindi nila kinaya yung performance nitong Blackwater. Nag-night-night pa nga itong si Cedric Bearfield nung maka-score siya nung crucial basket na siyang nagpataob dito sa Barangay Ginebra. Kaya dito natin ngayon makikita kung anong adjustment ang gagawin ni Coach Tim Cone. May mga magsasabi na masyado pa maaga para mag-trade, pero 3 games na tayo at itong si Isaac Go ay hirap pa rin. Si Ben Adamos wala rin pinapakita. Si RJ Abarrientos naka-double figures, pero obviously yung scoring ni Abarrientos at itong si Scotty Thompson kulang pa. Pati itong si Maverick Hanmisi. Yes, namimiss ng Ginebra itong si Jamie Malonzo at si Jeremiah Gray, pero wala na tayong magagawa, hindi sila available. At kahit naman wala yung nasabing players, dapat tinalo ng Barangay Ginebra itong Blackwater Bossing. Pero ganun nga nangyari, nagulat. At for the first time in 5 years, tinalo ng Blackwater itong Ginebra. Para maisip ninyo kung gaano nakatagal yan, nung huling tinalo ng Blackwater, itong Ginebra, naglalaro pa sa kanila si Ray Ray Parks. So, ibig nito sabihin, meron talagang kinakailangan baguhin sa Ginebra ngayon. Kinakailangan nila ng additional scorer talaga na maidadagdag dito sa kanilang lineup dahil malaki ang problema ng Ginebra ngayon. Hindi dadali yung kanilang schedule dahil alam natin dito sa bagong format ng PBA, 2 beses mo makakalaban yung mga kagrupo mo. Kaya ibig sabihin makakaharapan nila itong Rain or Shine, San Miguel at itong NLEX. Gaya ng inaasahan, ang Phoenix Jewel Masters ay natalo dito sa Rain or Shine Elasto Painters dahil wala silang import. Pero sabi nga ng iba, kahit naman siguro may import yan, baka mahirapan pa rin sila dahil sobrang ganda ng nilalaro nitong ROS. At dahil dito mukhang handa na ang Phoenix na pumasok sa isang trade para sila ay magkaroon ng tsansang manalo. At ang San Miguel ay parang ready na sa ganyang klaseng sitwasyon. Mukhang gusto raw kulin ng San Miguel Beer itong si Jason Perkins dito sa Phoenix dahil ang Phoenix ngayon mukhang kinakailangan ng mag-rebuild. At ito si Perkins baka sawa na yan dito sa mga sunod-sunod na talo na kanilang nararanasan. At yan ang dahilan kung bakit baka ito ay humingi na rin na matrade sa ibang koponan. Abangan na lang natin kung matutuloy ito. Pero mukhang maliwanag dito na ang gagawin ng San Miguel Beer ay o-offeran itong si Jeron Teng dito sa Phoenix Jewel Masters kapalit ni Jason Perkins. Posible rin na isama pa ng San Miguel Beer itong si Simon Enciso para maaprubahan ito ng PBA Trade Committee at maging acceptable dito sa Phoenix. Kung sakasakali na mapunta dyan si Jeron Teng, okay naman itong Phoenix dahil alam natin malakas itong si Jeron Teng na ipakita na niya sa mga laro ng SMB. At ito naman si Perkins, magiging bagay yan dito sa San Miguel Beer. At kapag ito ay natuloy, makikita natin talaga na magiging malakas na ang San Miguel ngayon dito sa power forward na siyang kulang sa kanila ngayon. Kaya abangan na lang natin dahil itong Phoenix parang desperado na. At itong si Jason Perkins, sigurado nagsasawa na rin niya sa sunod-sunod na talo. Kaya malamang ay humiling na yan na ma-trade. At ang San Miguel Beer naman, syempre willing yan na makuha itong si Jason Perkins. Dahil itong si Troy Rosario wala pang kasiguraduhan na siya ay lilipat dito sa San Miguel Beer kapag nag-expire yung kanyang kontrata. Kapag sinuwerte San Miguel at nakuha nila si Perkins, baka hindi na nila kailangan pang makuha itong si Troy Rosario dahil meron na sila ngayon na power forward. Ang PBA ngayon ay tumitingin sa iba't ibang paraan para daw maengganyo yung mga fans na manood na ng live. Ginawa na nga araw-araw yung mga laro at kahit nasabihin natin na mga interesante naman yung mga games, yung mga fans ay hindi pa rin nagpupunta rito sa live do sa mga venue. Kaya iyan ngayon na pinag-aaralang mabuti ng PBA kung ano ang kanilang gagawin. Dahil sa ngayon mukhang gustong siguraduhin ng PBA na sila ay magkakaroon ng maraming fans ulit na manonood ng live. Siyempre sinabi na ni Commissioner Marcial na yung online views naman nila at sa social media ay mataas pa rin ang engagement. Pero pagdating daw dito sa live audience talaga dyan mukhang medyo namumroblema ang PBA. Hindi naman natin pwedeng sabihin maraming kompetisyon dahil yung ibang mga sports leagues katulad ng UAAP at volleyball ganun din naman. May kompetisyon pero marami pa rin nanonood ng live.
Ang talagang problema dito kasi ay yung mga farm teams na alam na ng mga fans kasi kung ano magiging resulta. Kaya hindi na sila bumibili ng ticket para manood. Para kasing alam mo na ang magiging resulta at sayang lang yung binayad mo sa 2 games. Kaya nga kapag nananalo, katulad itong Blackwater sa Barangay Ginebra, malaking bagay yan para sa mga fans dahil at least nakabawi kahit minsan lamang itong mga farm team. Abangan natin kung ano pang mga innovations ang gagawin ng PBA. Pero maliwanag dito kailangan gumawa sila ng paraan. Dahil syempre, kahit kumikita sila dito sa online at pati na dito sa mga TV deals nila, kailangan pa rin ng live attendance. Dahil syempre, malaking parte yan ng revenue ng kahit anong business sa sports, lalo na itong basketball. Kaya abangan natin na mayroon pang mga ibang plano ang PBA para maengganyo yung mga fans na manood ng live at muling tangkilikin ng PBA katulad ng ginawa nila noon noong 80s at 90s. At ngayon, nakita na natin dito na itong Northport Batang Pier sinabi na yung pagkapanalo nila at pag-score ng 51 points ni Arvin Tolentino ay nagdulot dahil hindi nila nagustuhan yung sinabi nga ni Danny Ildefonso na tinawag silang farm team. So sa ngayon, dito natin makikita kung hanggang saan madadala yan ang Northport Batang Pier. Dahil syempre kinakailangan ng Northport kung talagang seryoso sila na maging isang competitive team ay manalo pa ng mas maraming mga games. At sa ngayon, abangan din natin kung ito bang Northport ay kinakailangan gumawa pa ng mga trades na for once naman sana ay magpapalakas dito sa kanilang koponan at hindi na naman yung ibibigay nila yung mga top players. Kung titignan natin yung lineup ng Northport, solid naman yan. Maraming pwedeng katulong dyan si Arvin Tolentino, kabilang na to si Joshua Monson at itong si Alin Bulanadi. At alam din natin na nandyan si Gio Halalon. So ibig sabihin nito, very competitive naman talaga yung lineup nila. And of course si William Navarro. Kinakailangan lamang talaga na itong Northport Batang Pier ay huwag ipamigay yung mga top players nila. At kapag yan ay ginawa nila, makikita natin dito na pwede sila na maging isa to sa mga teams na susurpresa at talagang magiging malakas pagdating dito sa Governors Cup at sa iba pang conference. At dito rin natin masasabi na ganyan din naman ang sitwasyon sa Terra Firma at Blackwater. Kung hindi pamimigay yung mga top players nila, pwede sila na manalo talaga. Sa ngayon, itong itong Northport Batang Pier, kailangan mag-focus dun sa next game nila. At sigurado, markado itong si Arvin Tolentino, kaya kailangan yung ibang mga players ng Northport ay mag-deliver na dahil siguradong babantayan yan nitong mga makakalaban nila. At dahil dito, asahan natin na ang Northport naman gagawa dapat yan ang plano para hindi naman sila masyadong magre-rely lamang sa isang player. Dahil kahit gaano pa kahulay si Arvin, syempre ang basketball kinakailangan may tulong ng teammates. Shoutout kay Joseph Pineda, kay RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, kay Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas. Binabati din natin ang Anthony Alon family, pati na rin si Katsakino Dukusing, si Michael D, si Alfonso, Dindin at 30 Balaba, si Mitch, Andrea at Alexis Bagares, pati na rin si Lolito Kakayon, Jervin Chris, si Juan Solege, pati na si Edwin Carmona Jr., Alicia Garcia, Ireneo Salangsang, si Malyari Mascarinas, pati na rin si Dexter Domer at ang iba pa nating mga taga-subaybay.